MMDA hiling na magdiskwalipika ang mga kandidatong nag-iwan ng kalat pagkatapos na po ng halalan. Aba, may pahabol pa ha. Ewan ko lang kung gagawin niyo yan. Erlo Bringas. Erlo? Magandang umaga, Kuya Jen. Humiling ang pamunuan ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA sa COMELEC na ma-disqualified ang mga kandidato na nag-iwan pa rin ng kanilang campaign materials pagkatapos ng pangangampanya. Kasunod yun ang ginawang paglilinis ng MMDA at pagkakolekta ng mahigit 11.18 tons ng mga campaign materials tulad ng mga poster, tarpaulin at mga streamer ilang araw mula nung election day. Ayon kay MMDA Chairman Romando Ortez, dapat itong ipatupad sa bansa dahil laging naiiwan ng maraming mga kalat pagkatapos ng halalan at halos hindi na ito binabalikan ng mga kandidato. Kahit matalo ang mga kandidato at hindi nila binalikan ang kanilang ipinaskill na campaign materials, kailangan pa rin patawan ng mga ito ng disqualification kung maisipan nilang tumakbo muli sa anumang posisyon sa mga susunod na halalan. Ayon pa sa MMDA, isa itong paraan para panagutin ang mga kandidato sa kanilang sariling mga basura sa halip na iniaasa lamang sa mga kaukulang ahensya ng pamahalaan ang paglilinis sa mga iniwan nilang kalat. Sa batala, sa naunang paglilinis na ginawa ng MMDA matapos ang halalan, sabi ni Artes na maaaring gawin itong mga nakolektang tarpaulin bilang mga eco bags o kung hindi man ay mga eco-friendly bricks at mga hollow blocks sa pamamagitan ng special machinery ng MMDA sa solid waste management facilities ito. Sa batala, Kuya Jen, nakikipag-ugnayan na ang MMDA sa mga non-government organization para nga ibigay itong mga nakolekta nilang mga basura poster para gawing iba't ibang materyales tulad ng mga bag at iba pa. At itutuloy nila yung ganitong proyekto upang sa ganun hindi ito maging sanhi ng anumang bara o basura sa anumang uri ng aspeto. Yung muna ang latest mula rito sa Quezon City or Lubringas para sa 100% balita.